Pagkatapos ay tinanong ng protagonist kung may iba pa siyang sakit, at tumanggi si Satel. Kaya inutusan siya ni Raymond na i-enjoy ang kanyang handaan at iwasan ang pag-inom ng alak. Galit na sinumpa ni Satel ang protagonist at nagtaka kung bakit hindi siya natakot kapag nakikipag-usap sa kanya, dahil hindi naman siya ganito dati, dahil naalis na ng protagonist ang masamang tao, binigyan siya ng 5 bonus na puntos, at inirekomenda ng system na mag-focus siya sa pagpapagamot sa mga pasyente sa halip na maistorbong mga bastos na customer sa hinaharap. Natutuwa ang protagonist dahil kalmado ang pakikitungo niya sa bully na iyon, at sa palagay niya ay tama siyang bilhin ang skill na iyon dahil natatakot siya sa Sedal, takot. Tumingin siya kay Satel at ngumisi, at bet niya nagawa sa pasta noodles ang utak niya at isa lang siyang maliit na si Anemone. Nakita siya ni Prinsesa Sofia at tinanong kung ano ang kanyang ginagawa, at binati ni Raymond ang Royal Prinsesa. Namangha si Prinsesa Sofia na malaki ang pinagbago ng protagonist. Para siyang pangit na daga noon. Naalala ng protagonist ang nakaraan at inisip kung insulto ba iyon, ngunit tumanggi. Dahil nasa past tense na iyon, inaakala niyang hindi ito insulto. Ngayon, ang protagonist ay tumawa at sinabi na siya ay katulad ng dati. Iniisip ni Prinsesa Sofia kung ang ibig niyang sabihin ay kasing sama ng dati ang kanyang pagkatao, ngunit tumanggi ito at nilinaw na ang ibig niyang sabihin ay kasing ganda na ito ng dati. Namangha ang protagonist na mabilis niyang naunawaan ang tunay na kahulugan sa likod ng kanyang pag-uusap. Kung ano man ang katotohanan, nilinaw niya na nagpapahinga siya dahil masama ang pakiramdam niya, ngunit nahulaan niyang aalis siya. Tinanong ng protagonist kung ano ang bumabagabag sa kanya, ngunit sinabi niya na ito ay wala, at ipinaliwanag na wala siyang oras upang magpahinga dahil malapit nang matapos ang talumpati. Gayunpaman, gusto ng protagonist na magpahinga siya bago pumunta dahil hindi siya masyadong maganda. Gayunpaman, ang sabi ng prinsesa, ito ay wala sa negosyo ni Raymond, dahil hindi pa siya isang maayos na manggagamot, kaya natitiyak niyang hindi nito malalaman at umalis. Napagtanto ng protagonist na siya ay napakasama at bastos gaya ng dati, ngunit ito ay matatagalan, dahil siya ay ganoon sa lahat. Hindi nagtagal, umakyat siya sa entablado, at lahat ay nag-cheer para sa Royal Princess. Ipinahayag ni Prinsesa Sofia ang kanyang matinding pasasalamat sa kanilang lahat doon sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Nandoon siya para ibigay sa kanila ang kanyang mensahe ng pagbati sa masayang araw na ito, ngunit bigla siyang nakaramdam ng hindi maganda. Nagtaka ang protagonist kung ano iyon, dahil medyo nakaramdam ng kakaiba. Nais muna ng prinsesa na manalangin para sa walang hanggang kaluwalhatian ng Houston Kingdom, ngunit inilipat niya ang kanyang kamay sa dibdib at lumuhad dahil sa matinding sakit. Ito ay nag-aalala sa kanilang lahat, at biglang nawalan ng malay ang prinsesa, at lahat ay nagtipon sa paligid niya na sinusubukang gisingin siya. Inutusan ng Kont ang mga manggagamot na magmadali at simulan ang paggamot sa prinsesa. At ang protagonist ay nag-aalala na makita ang lahat ng ito ay isinumpa niya ito, dahil si Prinsesa Sofia ang pangunahing karakter ng paghahanap na kailangan niyang tuparin. Muli ang lalaki, sumigaw at inutusan ang mga manggagamot na gumamit ng mabilis na pagpapagaling, ngunit walang pumasok. Biglang lumapit ang isa sa mga healers sa prinsesa at nagsimulang gumamit ng healing sa kanya, ngunit walang improvement. Ang protagonist ay nag-aalala, dahil kahit sa isang ranggo, ang healer ay hindi epektibo, at iniisip kung ano ang gagawin. Maaaring mag-iba ang mga pangyayari kung isa lamang siyang normal na pasyente, ngunit isa siyang prinsesa, kaya kapag nasangkot si Raymond at nabigo siyang pagalingin, mapaparusahan siya ng husto. Iniisip niya kung dapat ba siyang umarte na parang hindi niya nakikita ito, hindi tulad ng nasa mabuting relasyon siya nito. Pinaninindigan niya at iniisip na kung wala lang siyang gagawin, walang sino man ang gagawa ng ganitong apprentice na mananagot. Sa wakas ay nakakuha na siya ng bagong kakayahan at nagsimulang mangarap, kaya hindi na niya kailangang hayaang magwakas ang kanyang buhay ng hindi patas. Naalala niya ang sinabi ng prinsesa, na malaki ang pinagbago niya, at tumalikod, ngunit tumanggi siya, dahil hindi niya narinig ng maayos ang paghingi nito ng tawad. Kaya ayaw niyang mamatay siya ng ganito. Kahit mamatay siya, sinubukan niyang humingi ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa nito sa kanya bago ito mamatay. Binigkas niya na gagamutin niya ang prinsesa, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Galit na galit ang healer, iniisip kung gaano kalakas ang loob ng isang apprentice na sabihin iyon.
at itinuro sa kanya na mawala at huwag makahadlang. Sumugod ang protagonista sa prinsesa, humingi ng tawad sa kanila dahil wala na sila sa oras, at hiniling na tumabi sila. Siya ay naabisuhan na siya ay nagpasya na gamutin ang isang emergency na pasyente, sa kabila ng pagiging nasa isang mahirap na sitwasyon, pagpapalakas ng epekto ng Heart of Steel. Sinubukan siyang pigilan ng lahat, ngunit itinulak sila ng protagonista at sumugod sa prinsesa. Ang mga healers ay nag-aalala, nagtataka kung ano ang kanyang ginagawa, at hiniling ng protagonist na magtiwala sila sa kanya. Kung hindi ay mamamatay ang prinsesa. Mata. Ang protagonist ay nag-aalala dahil walang pulso sa kanyang carotid artery, kaya sinimulan niyang suriin ang kanyang radial pulse. Sa ganitong mga kaso, hindi kaagad makakatulong ang pagpapagaling, kaya kailangan niyang makuha ang sirkulasyon ng dugo nito mula sa puso niya ng maayos. Nilagay niya ang kamay niya sa dibdib niya at sinimulan itong isiksik, na nag-aalala sa lahat, at nagtataka sila kung ano ang kanyang ginagawa. Nagtaka sila kung ano ang ginagawa niya sa mahalagang katawan ng prinsesa nang hindi alam na ang ginagawa niya ay CPR na ginamit sa isang medical emergency. Hiniling ng protagonist na maghintay sila ng ilang sandali. Habang ginagawa niya ito para iligtas siya, inutusan sila ng isa sa mga healers na ilayo ang limitasyong iyon sa prinsesa, ngunit dumating ang hari at inutusan silang maghintay ng 1 minuto. Nag-alala sila at nagtaka kung bakit ganoon ang utos ng hari, na maaaring nakamamatay para sa prinsesa. Tiningnan ng hari ang protagonist at tinanong ang mga healers kung maaari nilang iligtas ang prinsesa sa pamamagitan ng pagpapagaling. Ang lahat ng mga healers ay hindi nakaimik, dahil sinubukan na nila ang kanilang makakaya upang iligtas siya, ngunit nabigo. Dahil iyon ang nangyari, inakala ng hari na wala silang ibang pagpipilian kundi maghintay. Samantala, nagtataka ang protagonist kung bakit hindi bumabalik ang pulso sa kanyang puso, at nag-aalala dahil sa bilis na ito, mamamatay siya. Samantala, ang lahat ay nagtataka kung ano ang ginagawa ni Raymond at kung sinasaktan niya ang prinsesa, at sigurado silang mamamatay ito sa ganoong bilis. Gayunpaman, hindi sila pinansin ng protagonist at patuloy na nagbibigay ng compression upang simulan ang sirkulasyon ng puso, at nag-aalala dahil sa bilis na ito, malalagay siya sa panganib. Hindi nagtagal, kinalma niya ang sarili, dahil kailangan niyang mag-isip ng paraan para magawa ito, at inakala niya na kung hindi gumana ang CPR, ang isa pang magagawa niya ay ang pagkabigla. Gayunpaman, iniisip niya kung saan siya makakahanap ng defibrillator, dahil ang lugar na ito ay ang nakatagong tana. Kaya nagsimula siyang mag-isip ng isang bagay na maaaring palitan ang defibrillator. Bigla siyang may naalala, at binuksan ang kanyang status window, binili ang pangalawang skill at ang lightning magic. Na-notify siya na bumili siya ng D-rank lightning magic at nakakonsumo siya ng 80 skill points. Hindi nagtagal ay lumabas ang paglalarawan nito, at nalaman sa kanya na maaari niyang gamitin ang lightning magic. Kung mas mataas ang kanyang proficiency, mas magiging proficient siya sa paggamit ng mas malakas na lightning magic. Binago niya ang posisyon ng kanyang kamay, isa sa ibaba ng kanyang kanang collarbone at isa sa kanyang kaliwang kilikili, at gumamit siya ng kidlat. Nag-aalala ito sa Kont, kaya't itinulak niya ito, hinawakan ang kanyang espada at tinanong kung ano ang kanyang ginawa. Nagtataka siya kung paano siya nang ahas na salakayin ang prinsesa na nasa kritikal na kalagayan sa pamamagitan ng kidlat at inilagay ang espada sa kanyang leeg habang sinasalakay niya ang pamilyang imperial. Nilinaw ng protagonist na hindi parang sinusubukan niyang saktan siya, ngunit ginawa niya iyon para iligtas siya, at nilinaw na nagsasabi siya ng totoo. Inutusan ng hari ang manggagamot na suriin ang kalagayan ng prinsesa, at agad na tiningnan ng manggagamot ang kanyang pulso at laking gulat niya nang muling tumibok ang puso ng prinsesa. Nagulat ang lahat at nagtataka kung paano ito nangyari, dahil hindi makapaniwalang ginawa niya iyon nang hindi gumagamit ng heal. Hinugot ng Kont ang kanyang espada, at napabuntong hininga ang protagonista habang nakahinga siya ng maluwag. Nilapitan siya ng hari at tinanong kung ano ang ginawa niya na ikinagulat niya. Ipinaliwanag ng protagonist na pagkatapos niyang suriin ang kalagayan ng prinsesa, naisip niyang imposibleng matulungan siya nang hindi gumagaling at sumubok ng ibang paraan ng paggamot. Nagulat ito sa hari, at nagtaka ang protagonist kung bakit ganoon ang tingin niya sa kanya, at kung mayroon siyang kakaibang hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, umalis ang hari, inihayag na tapos na ang piging,
at inutusan si Raymond na mag-standby hanggang sa muli niya itong ipatawag. Ikinagulat nito ang protagonista, at nagtaka siya kung bakit nilayon siyang isama muli ng hari. Sa wakas ay nagkita sila pagkatapos ng 5 taon, at nagtataka ang protagonist kung ano ang gusto niyang sabihin. Ang unang pagkakataon na nakilala niya ang kanyang ama ay matapos mamatay ang kanyang ina sa isang karamdaman nang siya ay mamatay sa gutom sa mga slums. Mag-isa, ang hari ay tumingin sa kanyang kalagayan at ang kanyang namatay na ina at ang Count ay sumugod sa kanyang ina, sa pag-aakalang siya ay maaaring patay na sandali. Ang protagonist ay tumingin sa kanila at nagtaka kung sino sila, at ang manggagamot ay kinuha ang kanyang pulso at nilinaw na kung ang batang ito ay hindi nakatanggap ng pinakamataas na antas ang gumaling ngayon, hindi na siya mabubuhay. Binuhat ng hari ang protagonist at dinala sa palasyo, na ikinagulat ng lahat na naroon. Hindi nagtagal, ibinigay niya si Raymond sa manggagamot, na nabigla, at inutusan siya ng hari na iligtas ang bata. Iyon ang una at huling beses na narinig niya ang mainit na boses ng kanyang ama. Ngunit pagkatapos niyang mabuhay, hindi niya ito nakausap man lang bago umalis sa Imperial Palace dahil isa siyang illegitimate child na hindi dapat umiral. Palagi niyang naiisip ito habang labis siyang inabuso sa Imperial Palace, kaya naisip niyang dapat na lang siyang iwan ng kanyang ama para mamatay. Kung hindi niya ginawa iyon, hindi niya mararanasan ang ganitong paghihirap. Di nagtagal, ipinaalam sa protagonist na natapos na niya ang kanyang paghahanap. Bilang tagapangalaga ng mga banquet, nakatanggap ng mga reward, tumaas ang kanyang level at nakakuha ng 30 skill points. Natutuwa ang protagonist na makatanggap ng reward sa paghahanap dahil nakalimutan na niya ang lahat tungkol dito. Pagkatapos ay nakamit niya ang titulo na siya ang nagligtas sa isang marangal na tao at nabigyan ng antas ng bonus. Kaya binigyan siya ng 30 bonus na skill points. Ang espesyal na benepisyo na natanggap niya ay tumaas ang kanyang reputasyon. Natuwa ang protagonist na sulit ang pagsali sa gulo na ito, dahil 4 na beses siyang nag-level up at nakakuha ng 60 skill points. Sa sandaling iyon, hindi man lang siya nag-aalala sa kanyang ama. Ngunit pagkatapos ay itinuwid niya ang kanyang sarili, dahil hindi siya ang kanyang ama at isang hari lamang. Kaya wala siyang pakialam sa sinabi ng hari. Ipinagmamalaki niya na siya ang nagligtas kay Prinsesa Sofia. Kaya gusto niyang makuha ang pinakamagandang gantimpala mula sa hari para sa pagligtas sa prinsesa. Sinubukan niyang ilabas ang lahat sa hari para mailigtas ang kanyang pinakamamahal na anak. Nang maglaon, sinalubong siya ng hari, at binati niya ang hari at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Raymond, ang hamak na lingkod ng hari. Ang hari ay nagtanong tungkol sa protagonist, dahil sinabi niyang ginamit niya ang paraan ng paggamot na iba sa pagpapagaling. Ang protagonist ay nagpatibay at nilinaw na ito ay isang mahiwagang teknik na kilala bilang isang medikal na teknik. Isa itong ancient secret technique na natutunan niya nang bumisita siya sa isang ancient ruin, at ito ang kasinungalingan na inihanda ni Raymond para sa ganoong pagkakataon. Maraming sinaunang mga guho sa Levantina continent, at madalas na nagkakaroon ng mahiwagang kakayahan ang mga tao habang ginalugad ang mga ito. Tungkol sa sinaunang Levantana, maraming mga teknik na mas advanced pa kaysa sa modernong mundo ang hindi pa natutuklasan, kaya hindi ito magiging kakaiba. Kahit na sinabi ni Raymond na may iba pang paraan ng paggamot maliban sa pagpapagaling. Sumang-ayon ang lalaki sa tabi ng hari na ang mga sinaunang guho ay may sinaunang kaalaman na nawala sa paglipas ng panahon. Ngunit nag-isip siya sandali, dahil sinabi niya na ito ay isang medikal na teknik, at pinatunayan ng protagonist kung ano man ang paraan, nakuhang muli si Prinsesa Sofia dahil dito. Kaya nakilala ng hari ang ginawa ni Raymond at binigyan siya ng gantimpala, na ikinatuwa ng protagonista, dahil iyon ang hinihintay niya. Tinanong siya ng hari kung ano ang gusto niya at nilinaw na kung nais niyang magyaman, ipagkakaloob niya sa kanya ang kayamanan kaya hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pera sa buong buhay niya. Ang protagonist ay namangha nang isipin ng hari na kinuha niya ang pera bilang kanyang gantimpala, dahil maaari siyang kumita ng higit sa sapat na pera pagkatapos maging isang matagumpay na manggagamot. Kaya't gusto niya ng gantimpala na tanging ang hari lamang ang makapagbibigay sa kanyang nais.